binatukan lang yan ng ministro namin. Binatukan? Pasok-pasok doon sa kapilya, nakita. O ito ba yung si Gitgano? Binatukan. Walang nagawa, nasa loob ng compound eh. Binatukan sino? Di Sino? binatukan. Binatukan si Gitgano, yung idol mo na na hindi alam kung nasan yung Far West. Taga Jagna. Saan yun? Sa Jagna? Binatukan lang yun eh. Hagna bro, hindi Jagna. Hagna. Ang hina talaga ng ang hina talaga ng Ibig sabihin, binatukan si Father Darwin ng ministro. Binatukan si Padre ng ministro ninyo nung nangangasiwa. Papasok-pasok doon sa papasok-pasok doon sa compound di binatukan. Kasi ano. So ayan, may kumakalat na video patungkol sa pagmamalaki ng isang kaanib ng Iglesia ni Cristo sa ilalim ni Felix Manalo, ang pananakit sa isang celebrity priest ng Pilipinas na si Father Darwin Gitgano. Bilang isang mananampalatayang Katoliko at isang Catholic faith defender na isa sa nagtatanggol pagdating sa doktrina ng simbahang Katolika, bakit kailangan po nating ipagmalaki na tayo ay nananakit ng kapwa-tao? Pari man o isang ordinaryong tao, hindi kailanman kalugod-lugod sa isang simbahan ang manakit ka ng pisikal at ipagmalaki ito sa taong bayan. Hindi po ba't isang malaking kahiya-hiya ang itaas at ipagmalaki natin na nanakit tayo ng isang pari? Ganyan ba ang sistema at pamamalakad ng mga iglesia ni Cristo pagdating sa pagtrato ninyo sa mga hindi ninyo kapanalig? Ganyan ba ang dapat maging reaksyon ng isang mananampalataya na nagmamahal mismo kay Kristo ang manakit kayo ng isang pari? Kalugod-lugod ba sa mata ng Diyos ang manakit kayo ng pisikal sa mga hindi ninyo kapananampalataya? Sa mga sinaunang Kristiyano, dahil wala naman kayong kasaysayan mga Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo, ang mga sinaunang Kristiyano na siyang naging tanggulan ng simbahang Katolika, na siyang naging dahilan kung bakit lumaganap ang Kristyanismo sa buong mundo, sila ay nakaranas ng persecution. At isa sa ipinagmamalaki ko, ang naranasan ni Father Darwin Gitgano na sinasabi ninyong binatukan, no? Dahil higit pa dyan ang naranasan ng mga banal. Pag kayo ay nakakaranas ng pananakit sa mga hindi natin kapanalig, mas lalo natin itong ipagmalaki. Dahil ang Panginoon ay sumasa inyo na. Kapag tayo ay nape-persecute, nahuhusgahan, at sinasaktan ng mga hindi natin kapanalig, nangangahulugan lamang na si Kristo na ang nakikita sa inyo. Dahil oras na pagdating sa inyong ipinaglalabang pananampalataya, kayo ay nakakaranas na ng persecution, si Kristo na ang nananahan sa inyo. Dahil si Kristo nung siya ay nagkatawang tao, siya ay nakaranas ng matinding persecution na humantong sa kamatayan sa krus. At ganun din ang bawat isa sa atin. Kapag si Kristo na ang nanahan sa inyo, makakaranas kayo ng matinding persecutions. Kapag kayong mga INC ni Felix Manalo ay sinasabihan patungkol sa mga naging pangyayari kay Father Nilo, kay Goldagal na kung saan sila ay pinatay at nauugnay at nadidikit ang iglesia ni Manalo, huwag kayong magagalit. Bakit? Dahil mismo sa inyong kaanib ay proud na ipinagmamalaki ang pambabatok nila kay Father Darwin Gitgano. At sa lahat ng mga makakarinig ng pag-uusap na ito patungkol sa kung paano ninyo trinato ang aming kaawa-awang pari, hindi nakakapagtaka kung bakit ganito ang nagiging tingin sa inyong mga INC, hindi lang ng mga Katoliko, kundi ng iba't ibang mga protestante na nasa Pilipinas na kayo ay mapanakit. Bakit kayo nagagala kapag may nasasaktang taong pisikal?
Bakit kayo nagagalak kapag meron kayong sinasaktan? Nakakagalak ba sa pakiramdam na nananakit kayo ng tao? Lalong-lalo na wala naman dalang armas at hindi naman bayolenteng humarap sa inyo. Nakakagalak ba sa pakiramdam na yon? At base sa obserbasyon ko doon sa video na yon ay isang malaking kalapastanganan. Hindi lang bilang isang tao dahil meron tayong human rights sa Pilipinas, kundi sa iglesia rin na ating kinaaaniban. Pinagmamalaki mo pa na kasama nyo ang inyong mga ministro. Ito ay pagpapakita na ang inyong pamunuan ay pinahihintulutan ang pananakit sa mga hindi ninyo kapanalig. Paano ninyo maaakay ang isang hindi ninyo kaanib kung sasaktan nyo ng pisikal? Paano aanib sa inyo ang isang hindi nyo kaanib kung malalaman nila ang ginagawa ninyo sa hindi ninyo kapanalig? At hindi ito magiging kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Ang manakit ka ng pisikal sa isang tao ay kahit kailan ay hindi itinuro ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi nga niya, ibigin mo ang iyong kaaway. Huwag natin ilagay sa ating mga kamay ang kapalaran ng isang tao kung aanib man o hindi sa inyong iglesia. At higit sa lahat, kung hindi man natin sila kapanalig, huwag natin silang sasaktan. Mahalin nyo pa rin sila para maakay ninyo sa inyong iglesia. Sa mga INC ni Felix Manalo, kahit saktan nyo ng paulit-ulit ang aming butihing pari na si Father Darwin Gitgano, hindi nyo kahit kailan matatapakan ang aral ng simbahang Katolika. Bakit? Sapagkat ang aral ng aming simbahan ay hindi lamang nakabase sa Biblia. Hindi lamang ito nakabase sa batas ng aming simbahan na tinatawag na magisterium. Ang aming simbahan ay mayaman sa kasaysayan, kaya nagkakaroon kami ng historical references. Meron kaming mga lugar sa iba't ibang bansa na kung saan ito ay pag-aari ng simbahang Katolika na pagpapatibay na kami ay tatag ni Kristo. Katulad ng kung saan siya isinilang, kung saan siya ipinako. Maging ang pagkakabuo ng Biblia, ang responsable dito ay ang simbahang Katolika. Ang bawat protestante na namamahay sa bansang Pilipinas, kayo ay gumagamit ng Biblia, na which is ito ay sinipi at binuo ng simbahang Katolika. Wala pa pong protestante sa Pilipinas, kami po ay may sariling aklat na tinatawag na banal na kasulatan o Bible. Ang isang tunay na relihiyon ay may sariling aklat na ginagamit pagdating sa kanyang pananampalataya. Katulad ng Muslim, meron silang Quran, ang Islam, kaming mga Katoliko, meron kaming Biblia. Lahat kayo ay binuo ng Biblia. Ang simbahang Katoliko ang bumuo sa Biblia. Kung walang Katoliko, walang Protestante. Kung walang Protestante, walang gagamit ng Biblia para pagkakitaan. Kahit na anong pangaharas ninyo sa aming butihing pari na si Father Darwin Gitgano, hindi nyo kahit kailan pang maitatago na minsan may isang batang pari na sumupalpal at dumurog sa aral ng inyong mga ministro. Hindi yan aral na nagmumula sa Diyos, kundi yan ay aral mula lamang sa isang anghel na nagka-ulcer, which is ang inyong founder, Felix Manalo. Kung talagang kaya ninyong pagtibayin ang inyong mga doktrina, bakit hindi ulit kayo sumabak sa debate? Hamunin ninyo ng live debate ang aming pare, kausapin nyo si Parba, at magkakaroon ng round 2, patunayan ninyo na ang Iglesia ni Cristo ay tatag mismo ng Panginoong Hesukristo para magkaalaman kung sino ang true church sa atin. Pagdating sa pakikipaglaban sa aral ng isang simbahan, hindi ito isinusukat
sa kung sino ang mas maimpluwensya, kung sino yung mas malakas physically. Hindi rin ito patalinuhan, hindi rin ito sindakan, hindi rin ito nadadaan sa pananakot. Pagdating sa aral ng simbahan, dito ibabatay labanan ng kasaysayan. Sa totoo lang, sa panahon ng mga sinaunang Kristiyano, maging sa panahon ni Christ, hindi naman sila gumagamit ng Biblia. Dahil ang Biblia, yan ay sinipi ng iba't ibang mga scholar para magkaroon ng referensya ang simbahang Katolika na paghuhugutan ng kanilang pananampalataya at aral pagdating sa isang doktrina. Kung talagang kayo ay tatag ni Christ, mga INC ni Felix Manalo, kaya nyo bang idepensa ang inyong simbahan na hindi gumagamit ng Biblia, na ang gagamitin natin ay pawang kasaysayan lamang? Ang mga sinaunang Kristiyano ang bumuo ng Biblia. At habang hindi pa nabubuo ang Biblia, ang mga sinaunang Kristiyano ay nagtuturo sa mga pagano at hindi katolikong Kristiyano sa pamamagitan ng kasaysayan. Inilalarawan ito sa pamamagitan ng pagpipinta, pagguguhit, paggamit ng mga visual aids at higit sa lahat, sa pagpapaliwanag na ginagamitan ng bibig o tinatawag nating oral teaching. Ang lahat ng pagdating sa usapin ng pananampalatayang Kristiyano ay hindi po nagmula sa Bible. Dahil ang Bible po ay binuo ng mga iskolar na kung saan sila ay pinuspos ng banal na Espiritu Santo sa ilalim ng simbahang Katolika. Na pagpapatunay that the Catholic Church, kami po, ang aming simbahan ay pinuspos ng banal na Espiritu Santo kung paanong pinuspos si Birhing Maria at nagdalang tao at isinilang ang Panginoong Hesus. Kahit ano pong panggigipit nyo kay Father Darwin Gitgano, kung siya ay tinawag para sa simbahan, wala po kayong magagawa. May kanya-kanyang calling ang mga bawat mananampalatayang Katoliko. At kapag tinawag ng Diyos ang isang mananampalatayang Katoliko, kahit dikdikin nyo pa yan, ang nakatakda ay nakatakda at walang sino man sa inyo ang may magagawa. Bilang isang depensor ng simbahang Katolika, yan ang isa sa hinahangaan ko kay Father Darwin Gitgano. Sa dami ng mga masasakit na salita na kanyang tinatanggap, sa dami ng mga pagbabanta sa kanyang buhay, sa dami ng mga tinatamasang tagumpay, hindi ko siya nakita na naging mayabang. Siguro may mga pagkakataon bilang isang tao na si Father Darwin nagsusuplado, nagsusungit. Nature ng tao yan eh, 'di ba? Kung ang Panginoong Hesus nga, 'di ba, yung mga nagsusugal doon sa labas ng templo, nagalit din. Pero pagdating sa mga ganitong sitwasyon, yung mga pang-aatake sa kanya ng mga Protestant, maging ang mga kapwa Katoliko at maging isa ko noon na naging parang kumestyon pagdating kay Father Darwin, nakita ko at naramdaman ko sa kanya ang kababaang loob at tapat na paglilingkod. Isa siya sa malaking inspirasyon sa mga defender ng Catholic Church, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati sa mga OFW na nasa abroad. Yan din siguro ang dahilan kung bakit patuloy na nagiging maigting ang pagtatanggol ng mga Kristiyanong Katoliko sa parte ng Visayas. Dahil ang kanilang iniidolo ay may mapagpakumbaba at mapagmahal ng puso sa kanyang mga nasasakupan. At talagang labis akong nagiging proud sa kanyang mga naging bunga at nagawa bilang isang pari ng simbahang Katolika dito sa Pilipinas. Kaya sana, sa lahat din ng mga CFD, magmula sa Luzon, Visayas at Mindanao, tularan natin si Father Darwin. Yung hindi ka nanguuri sa kakayahan ng isang tao. Ikaw man ay mula sa pagiging protestante o ipinanganak bilang isang lehitimong Katoliko, iparamdam natin ang pagmamahal sa kanila.
Ang bawat isa ay may kanya-kanyang pinagdadaanan. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang sugat, may kanya-kanyang madilim na karaan. Pero ganun pa man, pilitin pa rin natin ibigay sa kanila ang pagmamahal, kahit na alam natin na ang magiging bunga neto ay sakit at kapighatian. Yan ang tunay na naglilingkod. Niyayakap mo ang isang tao kahit na alam mong masusugatan ka, para lamang maghilom ang mga sugat na meron siya. Maging inspirasyon nawa tayo ng bawat isa. Hindi nagbubunga ng kaguluhan bagkos pagkakaisa. Huwag natin sanang i-degrade o i-downgrade ang mga mananampalataya dahil lang sa tayo ang mas magaling. Bagkos hayaan natin na tayo ang maging inspirasyon sa kanila para mas lalo silang magpursige na maging isang Ayon, magandang umaga sa inyong lahat, no? At kami ay nagkausap ni Jared Almazora. Sa totoo lang, ini-invite niya ako na makipagkita sa kanya para suportahan siya sa kanyang pagtotok. Pero sa kasamaang palad, alam naman po natin, ang gas ay pataas ng pataas, samantalang ang mga panty sa panahon ngayon ay pababa ng pababa. Parang spaghetti, pababa ng pababa. Pero gayon pa man, kami po ay nagpaplano ni Jared Almazora na magsama at libutin ng buong Luzon at mag-public preaching at labanan ang mga protestant sa pampublikong lugar. Well, hindi ko ma-imagine. Ang bunganga namin ni Jared ay magtatandem sa bawat lugar, no? At napag-usapan nga din namin, sabi ko, Jared, sigurado na ba tayo sa ating mga kaplanuhan? Baka maaga naman tayong hindi huminga nito. Alam naman natin na sa Luzon, Visayas at Mindanao, Luzon ang may pinaka-violenteng protestante at ang mga bunganga pa namin ang maririnig nila. So ganun pa man, handa naman ako sa mga posibilidad na pwedeng mangyari sa akin. Ang mahalaga ay patuloy at patuloy ko pa rin gagampanan ang aking mga tungkulin bilang isang kaanib ng simbahang Katoliko, no? Sa lahat po ng mga kapanalig, kapatid, at sa lahat ng mga CFD sa buong Pilipinas, humihingi kami sa inyo ng panalangin. Ako at si Jared Almazora, sana maging matagumpay ang aming mga plano. Coming soon, no? Hindi pa ngayon kasi 'di ba, gera-gera, kamusta naman? So coming soon po, kami po ay nag-uusap na sa mga lugar na aming pupuntahan. Pag-uusapan namin kung ano yung mga plano namin, pero ito po ay totoo na at talagang aming itong seseryosohin na hihikayatin namin ng mga kabataang CFP dito sa Luzon na kami ay magkalat sa iba't ibang lugar para magkaroon tayo ng public preaching sa ilalim ng simbahang Katolika dahil pakapal na po ng pakapal lang mukha ng mga protestanteng panay ang sigaw sa tapat ng simbahan. So dapat pong tapatan din natin nga ng ating mga bunganga ang kanilang mga bunganga. So sa lahat po ng mga Katoliko rito, ako po si Sanrio Adams. Kilala nyo naman po siguro ako, isa po akong debatistang bungangera na mahilig sa bardagulan, ay sasabak sa panibagong yugto ng aking buhay. Ang public debate, public preaching sa iba't ibang lugar po ng Luzon at ng Metro Manila. Kaya sa lahat po ng mga kapanalig ko dyan na CFD, see you there at sana nga po ay aking mapasyalan ang inyong mga lugar nang sa gayon ay tayo'y makapagbanal na halik at makapagbeso-beso man lang. But sa ngayon, kalma muna ako dahil ang gasolina ay pataas ng pataas habang ang mga panty ngayon ay pababa ng pababa. God bless you everyone and have a wonderful day today.